isi-share ko lang sa inyo yung regarding sa aking application dito kay Peso Loan. Kung familiar kayo kay Peso Loan, ito yung nada-download through Play Store. So last December, nag-try ako mag-apply kay Peso Loan. Dinownload ko yung apps nila through Play Store, and then nag-sign up doon regarding doon sa mga information na hinihingi nila sa atin. So pagka-sign up ko doon guys, nung sinubmit ko yung complete information na hinihingi sa akin, agad-agad malalaman mo agad kung ikaw ay approved or rejected. So dito kay Peso Loan, nakalagay doon sa screen nila na pwede kang umutang dito ng up to 100,000 pesos. So based on my experience that time, na-approve naman tayo kay Peso Loan, pero yung binigay lang na credit limit sa akin is 1,000 pesos lang. So for me, parang napakababa dun sa sinasabi nilang 100,000 pesos. Pero ang ginawa ko that time, since na-curious lang naman ako, kaya ako nag-try mag-apply sa kanila, in-uninstall ko muna yung apps nila, and then nitong January lang binalikan ko. Na-curious lang ako kung same pa din ba yung offer nila sa akin. So nung in-open ko ulit guys yung aking profile doon sa apps ng Peso Loan, nakalagay pa rin doon na 1,000 lang yung offer pa din nila sa akin. So pero nung binasa ko yung nakalagay sa screen nila na parang kailangan mo daw i-refresh yung panibagong credit limit mo dahil na-expired na daw yung credit limit mo na binigay nila sa'yo before. So nung ni-refresh ko po yun, nagulat ako guys kasi ang binigay sa akin na amount na new credit limit is 10,000 pesos na. So dun sa 10,000 pesos na yon, parang sa akin, parang okay kasi madami naman akong naririnig na pag 10,000 pesos yung binibigay sa'yo is automatic rejected ka in the end. Pero based on my experience that time, kakabigay lang nila sa akin ng credit limit na 10,000 pesos. Maya-maya nag-message sa akin si Peso Loan or nakalagay doon sa apps na increase daw ng another 300 pesos yung credit limit na 10,000 na binigay nila sa akin. So naging 10,300 credit limit in total. So ayun guys, nung nakita ko yon, parang alam mo yung feeling ko na parang may possibility nga na baka totoo naman siya or baka may chance na ma-approve yung ganong amount sa atin. So through curiosity, tinry ko siyang applyan. So ayun lang guys, ng pag-apply ko, pagka-submit ko lahat ng disbursement ng money, agad-agad nakita ko doon na approve yung amount na ilo-loan ko sa kanila. So that time, regarding sa payment, sa method ng pagpapadala nila ng pera, meron doon na pwede ka maglagay ng bank account mo or e-wallet. So since I'm not comfortable na ibigay sa kanila yung bank account number ko, ang binigay ko lang that time is yung aking Maya account number. So pagkalagay ko doon guys, submit agad, and then agad-agad po nag-message sa akin si Maya na meron daw akong na-receive na money na 10,300. So it means buong-buo ko siya nakuha. So through of curiosity, talagang inopen ko yung apps ni Maya, yung account ko kay Maya, tiningnan ko talaga kung totoo yung disbursement money na binigay ni Peso Loan. So yun guys, nung pag-open ko doon, totoo nga na 10,300 pesos yung binigay ni Peso Loan, yung pinadala nila, and then walang kahit anong kaltas. Yun po.
So, after that, yung regarding naman sa payment method nila, parang 4 term mo siyang babayaran. So, every 14 days yun. Pero yung pinaka last term is yun yung matagal mo siyang babayaran. Pero ang nakalagay naman doon na parang kung good payer ka sa first, second, and third loan mo, pwede daw nila i-waive yun. Which is sobrang liit naman na amount. Parang maliit lang siya na amount na ibabawas dun sa total loan repayment mo. So, ayun, regarding sa interest nila, for me, okay lang naman kasi buo mo siya natanggap. Ayoko kasi guys nung mga loan app na alam mo yun, yung malaki yung mga kinakaltas. So parang nanghihinayang ako. Di baling medyo mataas yung interest, basta buo ko siya na matatanggap, yun yung mas prefer ko talaga. So, ayun, sa 10,300 na yan, parang yung ibabalik ko sa kanila is 4,200 something like that. So, for me, since 1 month and 1/2 yata siyang babayaran, for me, compare sa mga 7 days na ibang loan app, mas okay naman si Peso Loan. So, ayun, tips lang guys regarding kay Peso Loan, mag-pay na lang ng on time. Kasi even though mag-pay naman tayo ng maaga, wala naman tayong cashback na makukuha sa kanila. So, ayun. Pero, regarding dito, nung parang this day is na disburse sa akin yung amount, parang kinabukasan yata, nag-text agad sa akin si Pesolon na pwede daw akong mag-advance payment sa kanila for a better credit limit and credit history daw. Pero sa akin naman, naisip ko, bakit naman ako mag-pay agad? Magbabayad pa rin naman ako ng interest. So, ang ginawa ko, hintayin ko talaga yung due date ko. Kasi gano'n naman yung ginagawa ko dun sa sa ibang loan app na legit. So, yun. So, kayo guys, ano ba yung na-experience nyo regarding dito kay Peso Loan? Pwede nyo i-comment sa baba. And then, kung may questions kayo, paki-comment sa baba. Susubukan ko siyang masagot isa-isa. And then, sana guys, paki-like and subscribe nitong ating channel kasi mag-share pa din tayo ulit sa mga susunod na araw regarding dito sa ating mga experience dito sa mga loan app na legit. So, ayun guys. Thank you sa panonood. God bless.